guys, and good day para sa ato ang next entry for the TPCC 15 known as the quantity surveying. And for this entry, we will be discussing the chapter 3 known as the masonry. Okay, so all parts sa itong masonry ato ang itakel with this chapter. And so let us start with the question, what is masonry, no? So masonry is the building of structures from the individual units which are often laid in and bound together by mortar. So therefore they are muna siyang gitawag nato nga mga units, no, nga gipang kuan nato, individual units nga ato siyang gi-form together to build a certain structure by the use of mortar, no, kanang ato siyang gidikit-dikit. Then mortar. So what is mortar, by the way? So mortar is a mixture of cement and fine aggregates such as sand, which is bonded by water. So meaning to say, it is a mixture of cement and sand. So wala siya gravel class. Pag gravel na siya, concrete na siya, no? Okay. So kuan lang na siya, mortar ang tawag pag cement tapos sand, no? Okay. So the common materials of masonry construction are brick, building stone such as marble, granite, and limestone, cast stone, concrete block, glass block, and adobe. So any types of units nga makabuild ta og kanang kuano, kanang structure or kanang kaya niya mag-support og load. So muna siya ang more likely mga ang itsura na niya mga bloke magina siya, no? Kining mga gitawag nato nga masonry materials, no? So kaya po nila mo karga og weight, no? Then some of it is dili lang po siya pang karga og weight, pwede po siya gamiton pang aesthetics, no? Kanang ginatawag nato nga veneer, no? Nga mura siya covering for our main structural members, no? Okay. So what is so we have masonry is generally a high durable form of construction. However, the materials used, the quality of the mortar and workmanship, and the pattern in which the units are assembled can substantially affect the durability of the overall masonry construction. So magdepende daw ang quality daw sa ato ang pagbuo sa atong masonry by means of the quality sa mortar, sa the way siya pagkahimo, then the way siya pagka-layout, kanang pagka-arrange, and kanang kuan pod, no, pattern, no, the pattern of how we lay together the units, no. So mao na siya, no. So mao nang itackle nato later on. So what will be the difference kung ato siyang i-layer by this manner and that one, no. Okay, next, so let us go to next question. So why use concrete hollow blocks? So mano siya ang pinaka-common nato nga masonry nga material unit, no, ang ato ang concrete hollow blocks. Okay, so nganong mogamit ta og concrete hollow blocks? Okay, among all the materials in the masonry, only the CHB has the most advantage. So mas better siya compare sa ato ang mga bricks. Kaya ang bricks man nato is medyo less lang iyang dimension, and aside from that, medyo lisod siya butangan og reinforcement, no? Kay kung wala dili nato siya butangan og reinforcement, so murag walay mo tie up sila every units, no? Unlike the concrete hollow blocks, naa siya opening, naa siya hollow core, no, which can we install, no, the concrete blocks, the reinforcement, no, not concrete blocks, the reinforcement. Okay, so since HB or the concrete hollow blocks has less weight, so medyo gaan siya compare sa laing type of material. So, okay, less weight and uniform in size, therefore it can execute the work rapidly. So, pwede mapaspas ang atong trabaho is because gamay siya og weight, tapos uniform pa gid siya og shape. And it is possible to construct thin walls using CHB, no? Okay, so therefore it can also maximize the size of floor area. Although pwede pod ang sa bricks, pero yun nga lang, dako gid siya og downfall kung bricks atong gamiton. So more likely ang bricks nato seldom lang nato na siya ginagamit for partition. Usually ginagamit na lang na siya for covering, no, sa to ang main structure, no.
Okay, so the CHB is way more economical than using bricks by saving the amount of mortar to be used. So mo po na siya ang nakadeferensya niya sa bricks. Kay medyo mas less ang magasto nimo nga amount of mortar nga magamit, no? Compare sa bricks. Okay. So ang sa bricks kinahanglan gyud nga piso, kay ang bricks nagdepende na siya iyang kakusgon sa the way nimo siya daway sa kanang mga nagpilit sa iyaha, no? Nagpapilit sila. Mo na siya ang mortar. Then the CHB offers the better insulation properties, no? So mas gwapo daw ang insulation properties. What does it mean by insulation? Kaya niya mo absorb og heat, no? So medyo kuan niya. So kuan po na siya mo absorb, kaya po niya mo absorb og moisture. Then because of the absorption sa iyahang moisture, so when it comes nga mag-change season or mahimo siyang ting-init, so dili makuha, no? Naman siya moisture sa sulod, so ang katong moisture maotoy masakit mawala, no? Para in exchange of the heat nga iyahang i-absorb, no? Okay. So the CHB is more durable. So mas lig-on pa daw siya compare sa laing material. Then the block laying using CHB can be simply done by just an unskilled labor. So maski dili skill or dili kayo experienced ang laborer nga nagtrabaho or nag-install sa ato ang mga CHB, so kaya niya buhaton, no? Okay, then the CHB or the concrete hollow blocks bonds better with mortar and plaster. So mo na niyahang advantage why we need to make use of the concrete hollow blocks, no? Okay, next mo ni nga to ang gimension nga ganiha nga ang kuan niya ang the way ang pattern sa ato ang paglaying, no? Sa block laying ang quality pod sa strength sa ato ang masonry nagdepende pod sa iyang pattern, sa iyang arrangement. Okay, so the two primary types of block laying. So kani sila mo gini siya ang nagsilbing murag nakita na kong debate, no, sa Facebook nga nakita ko nga nay isa ka certain murag subdivision nga unit gi-arrange siya gingunani, no, stock ban nga type dayon running ban. So dagay nag-ingon nga mali daw ning stock ban, tama daw kining running ban, kay mo may usual na to ginagamit. Well, let us ato na siyang i-discuss nga nung ingon ana, no. Okay, so next, so isa-isaw na to. So who takes the advantage between the two? So unahon na to si stock ban. So the huge drawback of this type of layering was the strength of holding the blocks together. Okay. So sa sugod pa lang ganidaan ang stock ban na ana siya disadvantage, no? Although kung tanaw nimo siya class, although it might pleasing in the eyes, but judging the way how it reacts on load weights it carries, the block layer that directly on contact on the said forces are the only one that reacts to it. So meaning to say, kung ibutang na to, magbutang taglaw diri dapita class sa kining pile, now ang maapektuhan lang ani sa gitong load niya class ang kini ra pod diri dapita nga portion, no? Wala siya ilabot ang dire. So meaning to say nga ang load nga gi-carry ani diri dapita, sila lang ang magkarga, no? Then if ever man nga dili niya makaya ang weight niya nga gi-carry niya diri class, posible nga mag-fail ni siya diri dapita nga side. Whereas ang dire is dili siya affected. So lain kayo, mabilin, no? So that is why murag tan-aw ninyo nga medyo disadvantage siya. Pero ang purpose kasagaran na niya is more likely for aesthetics, no? Gwapo magud siya tan-awon pud, no? Pero kung usually ginahimo ning stock ban if you intend for the wall nga dili siya load kana bitaw magkuan bitaw dili ka nang mag-build ka og partition nga dili siya mag-carry og weight, no? Dili siya mag-carry og load. Okay, so pwede nimo ni siya gamiton ning stock ban. Okay, so the strength of this type of layer, although nagyapon siya strength, no? Okay, the strength of this type of layer is largely depend on the mortar that is cast to stick them together instead of the unit itself. So meaning to say, dili magamit ang kusog sa imong unit sa imong hollow block. Instead, ang kusog nga magamit niya is due to magamit niya straw katong iyahang mortar nga nagdikit sila ha. Kay kung magkuan man siya, no, kung kasog mag-move man siya,
or mabutangan sila load. So since nga dili man siya makuan, ma-distribute ang load all throughout sa mga ubang members, sa ubang units, meaning to say nga ang purpose sa unit was to carry the load, but dito siya mo shoulder dito sa iyahang mortar, no? Magsalig siya sa iyahang mortar nga nakakapit sa uban pa nga unit sa iyaha, no? Okay. So muna siya ang stack band. So how about the running band? So because of the alternating stack arrangements of block units, so the load carried by the unit will be distributed into half per succeeding units. Meaning to say nga kung magbutang do kag load sa ibabaw nga unit, so since nga running man siya, ulit na say alternate man ang iyahang kuan arrangement sa ilang units, so more likely nga pagbutang nimo sa load nimo dere, pwede hation sa duha ka units nga nagsunod niya. Then another unit na pod, no, nga nagsunod ani, bahino na pod ito duha, then ang nagsunod ani bahino na pod, then up to sa next ginabahin nila half, no, per succeeding unit. So that is why more likely mas kusgan ni siya nga type of setup, no, sa running band, no. So this setup is load bearing because the strength is largely dependent on the units itself than the mortar that attached to them, no. So muna siya kay gi-distribute man niya ang load to next unit. Okay, so the running band is common because it's much easier and more stable to set up than the stack band. So unlike sa stack band class, so kinahanglan sa stack band eksakto gyud, no, ang pagkabutang nimo sa imuhang units, no. Kay dapat tupong gid sila, no. Whereas sa ato ang running band, so it's not necessarily nga kanang exact yung siya, or dili man siya necessarily nga exact, but more or less medyo dol-dol lang siya, no. Then it's much better nga, or it's more likely nga mas dali siya i-install, no, kay murag igo ra man nimo siya i-alternate, to, unlike this one. Kay kinahanglan bantayanan nimo ang iyahang movement for this one, no. Kay posible man gud siya nga makuan gud matumba, no. Kay ang weight ani nga unit gikarga lang sa isa lang pud kayo nga nagsunod sa iyaha, no. Isa lang pud kayo unit ang nagkarga. Unlike this one nga duha ka unit ang gikarga sa isa ka unit sa taas, no. Okay. So therefore sa duha was the running band wins, no. Okay, so ang running band maoy mas naghatag og the running band has more advantage compared to the stack band. Okay, so things to quantify in masonry. So unsa may mga i-quantify nato sa masonry, no. So it's more likely, first is the number of CHB, no. So pila ka hollow block atong magamit. Then bags of cement and sand for mortar and core fill. So unsa man na, di ba? As we know that the CHB or the concrete hollow blocks, di ba? Kung makita mo, naa siya'y bangag, no? Tulo ka bangag. So ang atong buhaton nato ana, aside sa mortar nga ibutang nato for block laying, kinahanglan po nato og mortar nga maoy mag fill in ani, no? Okay, sudlan po nato na siya, palamanan po nato. Kay kung kwan lang, halo lang na siya, so pwede siya magbuak, no. Okay, so compute po nato ang mga cement ug sand nga magamit nato, no. Then bags of cement and sand for plastering. Then we have bags of cement and sand and gravel for wall footing, no. Itong wall footing nato. Then reinforced steel bar for CHB wall, no. So aside from this one, since ang ato ang CHB wall butangan nato siya reinforcement, kauban na po dire sa ato ang RSB ang quantity para sa ato ang footing, no. Okay, next. Okay, since we need to quantify the number of CHB that we will going to use in the masonry wall, no. So it is assumed class, or as dili ni siya assume, proven na gyud ni siya, no, that in 1 square meter of an area there are about 12.5 pieces of CHB that can be fit, no. So now that 12.5 pieces of concrete hollow blocks nga masulod sa 1 square meter. So mo ni siya nga ato ang
multiplier nga gamiton to compute the number of CHB nga magamit nato. So first we need to calculate the area of the wall, then multiply nato siya og 12.5, and the result of that one will be the number of concrete hollow blocks that we need to use. Okay, next let us go to the estimating the mortar for block laying and core filling. So we will make use of the area method. So ang napamanggilaing method ani no nga I think nasa inyong copy sa PDF. Okay, there are other methods that you may able to calculate the this quantity, no? So mas prefer nako nga we will just simply make use of area method kay para maisa lang. Unlike sa katong volume method, and okay, volume method lang yata to ang isa ka another nga method, medyo mas hassle, no? Mas hassle tong volume method. Pero depende sa inyo asa mo kung comfortable, but it is much better nga mo gamit ta og area methods, because what we need here is to get only the area of the masonry wall, then i-multiply nato siya og mga multiplier nga makita nato sa tong matrix, no? Okay, so this table 2-2 offers the selection of type of mixtures from A to D as well as the other varieties of CHB used in construction. Okay, so ang pinaka-common nato nga usual nato ginagamit class nga concrete hollow blocks is the dimension of 10 by 20 by 40. So mo na siyang 4 by 8 by 12 ay 16. Okay, so 4 by 8 by 16 inches, no, in terms of inches. Okay, so okay, next we have table 2-4. So ang kining table 2-4 is gigamit nato ni siya in estimating the mortar for plastering. So ato ang gamiton is area method lang gyapon, no? So pwede ta mag volume method, pero hassle, no? Hassle. Okay, let us save from the trouble, no? Medyo stress kay siya gamiton. Anyway, kung makita ninyo diri sa table 2-4 class, okay, na siya mga lain-laing thickness. So every lain-laing thickness na siya mga equivalent nga multiplier. Okay, so mamili pud mo kung unsa nga class sa mixture niya, no? So pinakataas ang class A, pinakababa ang class D. Then we have the sand, no? Okay. So now in sa actual class, usual na to nga thickness atong plastering is more likely 12 mm, no? 12 mm. So kung gusto niyo mas baga-baga, adto mo 25 mm. Then kung medyo nipis-nipis, kung nagtipid mo, pero kung mogamit man ang galay mo nipis-nipis gani nga mortar class, okay, so dapat ang imong mixture ani dapat class A gyud, no? Okay, bawion po nimo siya sa iyahang type of mixture kay para kuan kay siya ba, no? Dili siya lasaw, no? Okay. So next, okay, estimating the CHB footing or the Zocalo, no? So using the linear method. So what does it mean by linear method? So ang diri sa pagkuan class, ang ato ang pag-quantify diri sa CHB footing, what we need nga value was the perimeter or the length of the ato ang footing, no? Or let us say perimeter mismo, no? Kung makita mo na nato dito sa tong foundation plan, di ba? Makikita mo dito, gipakita mo dito ang mga ang ato ang kung asa nagdagan ang ato ang mga footing sa tong wall. Okay. So all you need is the length of that footing, no? Total length nila, no? Okay. So napoy gihatag diri nga mga dimension sa ato ang wall footing, no? Mga generic na ni sila, no? So mo gini siyang usual nato nga ginagamit. So mamili lang ta dire, no? Kung unsay type sa or dimension sa footing nga ato ang ginagamit. So dili man kay ta stricto sa kuan footing sa ato ang CHB, no? So in any case, kuan man siya. It can support with any type of kuan. Gusto niyo mag load bearing, dito ka ta sa may dako-dako nga dimension. Pero kung dili siya load bearing or kung one story lang po siya, so meaning to say, okay na po ni siyang 10 by 30. Okay. So this one, the dimension is in terms of centimeters. Then we have the type of mixture.
and nana siya ay sand and gravel. So mean to say concrete na gini siya, dili na ni siya mortar, no? Okay, concrete. Next, okay, we have estimating the RSB for or reinforced steel bar for the CHB wall. Okay, so pwede mo mamili dire kung unsang klaseng method nyo gamiton, either per block or per square meter. So kung per square meter ang inyong kinahanglan was the area of your masonry wall. Then kung per block, so na-identify naman ninyo pila ka buok CHB nga magamit. So kadong number of CHB nga inyong magamit mo to inyuhang gamiton ninyo, no? Quantity of your CHB multiplied by the multiplier, no, dire sa may per block, no, sa ato ang vertical reinforcement and the horizontal reinforcement. And take note class, no, the result of this one after you multiply, now it just simply tells us the length of the reinforcing bars, meaning to say imuha pa ni siyang i-divide by 6, no. So length of reinforcing bars for CHB in meters pa ni siya, no, length pa lang, dili pa ni siya quantity or katong number of pieces, no. So i-divide pa nimo siya og 6. So nganong 6 kay ang 6 meters mo na siya ginatawag nato nga kanang market length, no, or commercial length para sa ato ang reinforced steel bar. So mo gina siya 6 meters. Naay 12, no, 12 meters nga reinforcing steel bar, pero kuan pa siya tuyuonon kayo, no. Okay, dito ka mo order sa may dito gid mismo sa pabrika niya, no. Okay, so kung kuan lang, kung medyo diha lang ka mo palit sa mga hardware, so that is 6 meters, no. Okay, 6 meters. Tapos natay mga given nga suggested spacing, no. So if you make medyo ligon-ligon nga klase nga wall, so you go to the little spacing which is 40 cm. Pero kung medyo gusto nimo di nimo siya kinahanglan nga ligon-ligon, pero ligon gyapon, no, di lang po kayo tantad kig bakal, so that is we have the spacing of 80, no. Then we have the equivalent spacing for the horizontal, so that will be 2 layers hollow block, no. So kuan kay ni siya, pino kay ning imuhang reinforcement nimo kay every 2 layers man sa imuhang hollow block. Then the average is every 3 blocks. Then we have 4 every 4 layers, no, 4 layers hollow block. Okay, next, so mo ni siya ang table 3-5, no, para sa reinforcing steel bar. So how about sa, okay, mogamit man gyud ta og GI wire, no. Okay, so estimating the wires for the CHB wall. So what is our tawag nato nga okay, pila wires nga tong magamit, no, para sa ato ang GI wire. Okay, naatay matrix dire dapita. So usual nato ginagamit is the 30 cm tie, no, tie wire nato. Okay, so if we multiply the values of this one, kinahanglan specify lang po, mamili lang po mo dire kung unsa nga spacing ang inyong gigamit, no. Pwede mo mag-customize class, no, kung nagamit mo og 40 cm para sa vertical spacing, tapos sa horizontal for every 4 layers, pwede po na siya, no. Dara, no, imuha lang siyang makita man mo dire. So kung asa sila na magtugdong, so mo na siya, no, ibang mga multiplier. Okay, so dili, it doesn't mean nga kung sa tungod niya dire, let's say 40, gamiton po nimo to. Pwede po ka mag 40 sa vertical, then mag 3 layers ka sa horizontal. Pwede po 4 layers. Okay, so next is we have the length of the reinforcing steel bars with hook and bend. So para asa man ni siya dapita. Okay, magamit nato ni siya para sa tong hook or para sa ato ang kanang bitawng sa ato ang bed bar, sa ato ang footing, no. Okay, so we have A plus 2H, no? Okay, now let us go with the sample, no, estimating masonry quantities. We have the sample structures right here. All right, we're back, no. Okay, so para sa ato ang sample
quantity for the masonry, no? Okay, so naatay detailed plan para sa tuang zukalo or the wall footing na diri sa may left side. Then naatay sample nga wall, for example, kining kuan di siya diri sa may right side sa tuang building, no? So naka-indicate diri ang height, tapos kung unsa siya o masonry, okay, plastered ba siya dili, tapos naatay column, no? Importante mo lang ni siya. Then naatay mga windows, no? Okay, then length sa every column. So calculate the quantities of masonry wall on the given side of the building by using the class B in all mixtures, no? So tanan klase, mapa-mortar, mapa-plaster, or katong sa ato ang concrete mixture sa atong footing. Okay, next, so nahon na to ang the number of CHB, no? May madali-dali na to. So first step na to is to calculate the perimeter and the area. So how do we calculate the perimeter and the area? Now as you can see, there is ato ang figure na atay a total of 3 plus 3, so we have 6, no? Pero bawasan pa nato na siya og column, no? Bawasan pa nato column kay di man ta makabutag halublag siya sa may column. Okay, so ato ang column nato aduna siya 0.3, no, nga width. So in dimensions sa atong column 0.3 by 0.3. So ang isa is kay ang duha diri dapita diri sa may ends is half sa ato ang 0.3, pero that still makes 1, no? Then naatay another column diri. So all in all, we have to minus with 2 times 0.3. So we have 0.3, or let us say 3 meters plus 3 meters minus 2 times 0.3. And your total perimeter of your wall is we have 5.4 meters. Now to compute the area class, we have since kuan man na siya, no, 5.4 na to ang perimeter. So first let us calculate first the okay, ano man siya, no, area minus 1.2. Tama. Okay, so we have naatay 5.4 nga perimeter. Multiplyan nato na siya og 3 meters nga height, then additional 0.2. So nganong 0.2? Asa mo nagikan ang 0.2, sir? Kay take note class nga sa tuang design sa tuang zukalo or let us say wall footing, ang lubong lang niya is about mga isa ka hollow block. So that is equivalent to 0.2, no? So maglubong ta og isa ka hollow block nga 0.2. So that is why nga ang ato ang masonry wall nato is natay additional 0.2 diri dapita sa baba. Okay. So that makes we have 5.4 okay times we have 3 plus 0.2. Okay, 0.2 mo na siyang sa murag yahang foundation niya, minus bawasan pag ginato na siya unsa tong ibawas. We have bawasan nato og size ato ang bintana, no? Kay di man ta magbutag kuan hollow block sa tong bintana, no? Okay, so bawasan nato 1.2 by 1.2. Then another bintana which is 0.6 by 0.6 by 1.2. Okay, so we have therefore a total of area nato, no, which is 15.12. Okay, so kung sa kuan class dito mo sa plano ninyo, all in all kinahanglan nimo computeon ang entire area sa imuhang masonry wall. Okay. Then as we know nga di ba naman tayo multiplier para ma-compute nato to ang number of CHB. So we have in every per square meter 1 square meter we have 12.5 pieces of CHB. So therefore we have an area of 15.12 multiply na to siya og 12.5. So the result is 189 pieces, no, or 190, no. Ato siyang i-round up na to siya, pasubra na atong isang i-round up into kanang by tenths, no.
So kabalo man ta nga mura magyapon class, no? Just in case og sa actual class na ay mabuak, no? At least dili makulangan ni mga kwan. So dapat pasobrahan gini mo, no? So in all, we have 190 pieces of 10 by 20 by 40 nga CHB. Okay. So next, let us go after CHB, we go to the mortar, no? Okay, so unsay ato ang i-consider sa mortar, di ba? Sa mortar, di ba area method man ta sa mortar, no? Katong for block laying and core filling, no? So refer to table 2-2. Okay, so para ma-compute nato ang number of cement and sand, okay, we need the area, no? Area tapos kadtong multiplier nga ato ang makita dito sa table 2-2, no? So ang ato ang gigamit nato nga mixture is class B. So pangitaon nimo multiplier dito sa class B, and that is 0.522, no? So 15.12 times 0.522, and that is naatay 7.89. So di man wala man tay ngunana nga quantity sa per bag. So that is, i-round up na to siya into 8 bags, no? Then sa sand, so that will be 15.12 times 0.0 multiplier niya nga makita nato sa atong table 2-2, that is 0.0435. And that is, ang quantity nato is 0.66, no? Cubic meter. Okay, so okay lang siya nga i-leave nga ingon ani. It's because i-total man nato na, no, ang quantity sa all sands including sa kitong previous pa nga chapter, no, tong sa concrete pag-abot dito sa actual, no. Isahon man na siya palit. Then okay, so mo ni siya ato ang quantity for the mortar. So easy lang kay area method naman siya class, pero kung naggamit mo og volume method or other pa nga mga method base sa kitong gi-offer dito sa kitong gi-share na ko sa inyo nga PDF, well, posible nga medyo maglisod ta, no. Okay. So next, let us go to the plaster. Okay. So sa plaster class, kaya itong ikinahanglan gyapon nato sa plaster is the area, no? Area method man ta sa itong plaster. So we refer to table 2-4, no? So ato siyang i-compute ang ato ang quantity of the cement and the sand. Okay, so pangitaon nato dito ang ato ang mixture nga class B sa table 2-4, and ang ato ang multiplier, no, for the quantity of cement and the sand. So sa ato ang cement, that is 15.12 multiplied by the multiplier 0.144. But take note class, there are two sides, no? Two sides ato ang butangan natong plaster, no? Matag side sa hollow block, no? Sa pikas dire sa gawas o sa sulod, no? So mo na siya times 2 nato siya dire. So times 2 nato, that will be 4.35, or i-round up nato siya as 5 bags, no? Then sa sand, that will be 0.012. So times 2 nato siya kay duhaman ka side sa masonry wall ang ato ang butangan plaster, no? Okay, so that will be 0.36 cubic meter. Okay, so mo na siya ang para sa plaster. Okay. So dire na punta, no, sa ato ang wall footing. Okay, sa may wall footing nato, atong kinahanglan nato para ma-compute ang mixture sa atong wall footing is the perimeter, no, kitong length mismo sa ato ang wall. Okay. So naman tayo 5.4. So pangitaon nato dito sa ato ang table nato, which is the table 2.5, using the class B, no? Class B man ta all sa to ang mixture. Okay, pangutana, sir, kung sa actual set, since nga nag-require ka sa mo class B sa example, pwede ba na muna magamit sa actual? Pwede, no? Pwede siya, no? Gibutang ko na siya diha. So pwede siya magamit, no? But in any case, kung gusto nimo siya nga good ug quality kayo, so dito gyud ka sa mas taas-taas siya nga class na type of mixture. Pero kung gusto lang nimo medyo average lang, okay na siya class B, no? Okay. So next, okay, calculate the concrete mixture, no? We have the cement, sand, and gravel. So we have, okay, naaman tayo perimeter. So base dito sa perimeter, sa table na to, perimeter ang kinahanglan, tapos i-multiply na to siya mga multiplier dito sa
table 2-5, no? So we have ang perimeter of 5.4 para sa cement. Ang iyang multiplier is 0.45. Okay, so we have a total number of bags nga 2.43 or 3 bags. Then sa sand we have 0.03, no? So that is 0.16 cubic meters. Then ang sa tuang gravel, that will be 0.32, no? Okay. So mo ni siya ang sa tuang masonry quantities for the wall footing. Sa concrete ni siya, no? Okay. Next. So direta sa atuang wall reinforcements, no? So diri na ta sa tong wall reinforcement. So that will be vertical and the horizontal reinforcement. So first na itong kinahanglan is the area sa ato ang masonry wall, since area method man ni siya. So first, to calculate the vertical, let us refer to the table 3-5, no? So per square meter man ang ato ang method na to, so we'll make use of the area, no, nga 15.12. Then i-multiply na to sa multiplier dito sa table 3-5. So pangutana, sir, unsa may basihan nato, unsa may spacing nato, sir? Okay, so wala man ko nag-indicate og spacing diri dapita, so I suggest nga we'll just simply make use of the 40 centimeters nga spacing para sa vertical and 2 blocks for the horizontal. Okay, so kulay lang suggest, no? Okay, medyo wala na ako nahatag tanan specifications. Okay, nakalimot ko. So let us go to the length of the RXB vertical. So take note, class, kadtong sa table 3-5, balik ko na to. Ato ang makuha nato ani is the length, no? Length lang siya, the length in meters sa ato ang vertical and horizontal reinforcement. Dili pa ni siya mao ang quantity. So whatever nga once nga ma-multiply nato ni siya sa to multiplier, the result is the length, no? Okay. So we have sa length sa to ang vertical reinforcement. So we need an area of 15.12 times the multiplier, which is 2.95 para sa 40 centimeters, no? 40 centimeter spacing sa vertical. And that is 44.30, no? Sumuni siya. How about sa length sa ato ang horizontal? So since every 2 blocks, no, ang ato ang spacing sa ato ang horizontal, so we have 15.12 multiplied by the multiplier niya, no, dito sa kadtong per square meter nga 2 blocks, no, horizontal. So we have 3.3, and that is 49.90. Okay. So we need to total, no, the length between the vertical and the horizontal. So that is 44.3 plus 49.9 equal to, we have 94.2. So length pa man na siya, so i-divide nato siya commercial size nga 6 meters. And that is the number of pieces nga ato ang gamiton nga 10 mm, no? So usually itong gamiton, ang ginagamit nato for kuan class reinforcement sa ato ang wall is the 10 mm, no? 10 mm, dili 12, gastor kay ng 12, 10 mm exact na siya, no? Okay, so we have 15.17 or wala man tayong una nga pieces, so dito ato na siyang i-run off into 16, no? So we have 16 pieces of 10 mm reinforced steel bar. Okay, next, we have to calculate, no, the masonry wall on the given side of the building. Okay, in terms of footing reinforcement. So sa footing reinforcement, what we need here was the perimeter of the wall and the length of the C-stirrups. So asa ni dapitan ng C-stirrups na to? Okay, mo ni siya ang C-stirrups na to, no? Kaning murag bed bars na to, no? Okay, to calculate that one, we have the length equal to A plus 2H. Now, as we know nga, ang hook na to ani, that will be equivalent to 9D, no? Meaning to say 9D, 9 times the diameter of the bakal. No, ang bakal na to nga gamito na to dire is 10 mm. Okay.
So ang A na to, how do we calculate the value of A? So A minus the spacing, no? Clear spacing sa tong concrete. So we have ang length na to dire is 0.4. Bawasan na to siya clear spacing sa tong concrete which is 40 mm, no? So that is 0.04. Okay, so then plus 2 times H, no? Or 2 times 9D. So 9 times D or 0.01. So that will be the total of 0.5. So 0.5 ang atuang length sa tuang kining C stirrups, no, nga bakal. So next, so ang atuang i-calculate nato dire is pila ka number of pieces sa tuang C stirrups nga magamit all throughout sa perimeter nga 5.4. Okay, so 5.4. Now since then nga ang atong spacing nato sa atong vertical class, dapat iuyon nato atong spacing sa tuang kining C stirrups according sa tuang vertical nga bakal, no, spacing sa atong vertical. So ang atong spacing sa atong vertical nga bakal is 40 cm. So therefore 40 cm pod ang atuang kining C stirrups, no. So therefore 5.4 divided by 0.4 plus 1. So nganong plus 1 siya is because ang ato ang manggod ani is spacing man tong ato ang na-compute, so pasubrahan na to. So para na siya additional para na siya bakal para to sa pikas. Kaya atong i-compute na to, kung i-divide na to ang 5.4 into 0.4, spacing ato ang ma-count. Pero atong i-compute man nato, atong compute man nato was the number of C stirrups, so pasubrahan na to siya plus 1. Okay, para sa tumoy, no. Okay, tumoy nga bakal. Okay, exist nga tumoy. Okay, so we have 5.4 okay, divided by 0.4 plus 1, no? Okay, so we have a total of 14. So this equal na to yan, diba? Ang result ani niya is 13, no? 13 man, 13.5, pero kuhaan lang nato ang whole, so that is 13 plus 1, so 14 pieces all in all, no? Okay, so that is the quantity of C stirrups. Then pila ka C stirrups atong mahimo sa 6 meters nga commercial size. So pila ka buok atong makat sa 6 meters. So 6 meters divided by 0.5, so there are 12 pieces atong mahimo sa isa ka long nga 6 meters, no. Okay, so the total number of RSB or reinforced steel bar nga magamit nato, no, 10 mm nga magamit nato. So that will be 14 divided by 12 pieces. So 14 pieces man sa all throughout perimeter divided by 12 pieces sa 6 meters, no, nga magamit nato. So all in all ang magamit nato nga bakal for commercial size nga 6 meters is 1.17. So medyo sobra man siya. Okay, sobra siya og 0.17. So i-round off na to siya into 2 pieces, no. Dili pwede ta makulang kay but pasabot ani class natay makat nga sobra, no. Okay, so sobraan na to instead nga makulang, no. So therefore 2 pieces of 10 mm para sa tuang C reinforcement. Wala pa ni siya ikuan, no, tong horizontal, kung naay horizontal bars nga tulo ka 10 mm, no. Kini siya 1, 2 and 3, no, kanang padulong sa okay parallel sa imuhang perimeter, no. Okay, so next, okay, pila man tong bakal sa tuang tulo ka 10 mm, no, horizontal bars nga maoy mugunit sa tuang C stirrups. Okay, so we have a total length sa tong perimeter is 5.4. Therefore ma-order ta og okay, so ang 5.4 na to is lesser than 6 meters man siya sa atong commercial size. Therefore ato na siyang orderan og one hole, no, one hole which is tagtulo ka pieces, tulo man siya ka 10 mm. So therefore tulo 3 pieces of 10 mm for horizontal bars. Diwa man siya kaabot og 6, no. Pampun siya ni sobra, sakto man siya, no, dol sa 6. So therefore wala tay gikat, no. So mo ni siya, no, wala siya ni exist. Okay, so we have to order 3 pieces of 10 mm for horizontal bars. So the entire perimeter nga 5.4, we have 3 pieces of 10 mm para sa kini, no, 1, 2 and 3. Okay,
Next. So let us compute for the number of kilograms of tie wire nga magamit nato for the reinforcement. Okay, sa pag-compute nato sa tong tie wire class, okay, apil na diri ang kuan na pag-compute diri sa to ang kuan kining sa masonry wall. Okay. So we have 15.12, no? Okay. So 15.12 nga area, since area method man ni siya dito sa tuang tie wire. So based on table, okay, base sa tuang table, layo na to kuan ani table 3-6, no? Okay, number 16 GI wire, no, per square meter. So atong ginagamit nato is 30 centimeters man, tapos atong spacing for vertical is 40, then horizontal spacing is 2. So ang atong multiplier is 0.065, no? Okay, so 0.065. Okay, and that is at 15. Okay, 15.12 times 0.065. And the number of kilograms nga magamit nato is 0.98 kilograms or 1 kilogram of number 16 GI wire. So what are the total quantities, no? Okay, note 40 cm spacing for vertical and 2 blocks for horizontal. So mo ni siya tong reference nato, no, pag kuha sa multiplier sa tuang GI wire, no? Okay, so what are now the total quantities for the masonry wall, no? Okay, so we have 190 pieces of 10 by 20 by 40 nga CHB, with then 16 bags of cement, 1.18 cubic meter of sand, we have 0.32 cubic meter of gravel, then 21 pieces of 10 mm RSB. So asa man gikan ng 21 pieces. Okay, so we have natay tulo ka kuan class, 10 mm nga sa kuan para sa atong horizontal bar sa footing. We have 2 pieces of 10 mm para sa tuang stirrups, and we have para sa tuang reinforcement para sa tong wall, which is 16. So 16 plus 2 plus 3, no? So 16 plus 5, so that is 21, no? Okay, then we have 1 kilogram of number 16 GI wire. Okay, so that ends, no, para sa tuang chapter 3 known as the quantity for the masonry, no? So I hope naanapon mo na learn sa kuha karon, no? Then I think mo kung naka-advance mo lang mo, so okay, mo review na lang po ni sa inyo, ha, no? Okay, so that's it. So let us anticipate for the next nako nga installment para sa chapter 4, no? Okay, so that's all. Thank you. Bye bye.